Ang mga paksa po ng batas pandaigdig, yung international public law ay nakasentro sa mga estado at organisasyong internasyonal at kung paano nila inaayos ang kanilang ugnayan sa panahon ng kapayapaan, peace, digmaan, war, neutrality. Sa bahaging ito, tinutukoy ang mga alituntunin ng kapayapaan. Ang sa Arabic ay Qawaid as-Silam na siyang pinakapundasyon ng ugnayang pandaigdig. Anong halimbawa niyan? Pagkilala sa estado, recognition of states. Halimbawa, noong kinilala ng UN ang dito tayo, international pan na to. Tayo, international public law tayo Masya Allah. Okay, pagkilala po, na halimbawa niya, noong kinilala ng UN ang South Sudan bilang bagong estado, kailan po kinilala ng UN ang South Sudan? Kasi yung Sudan, iisa lang yan, isang country lang. Walang North, walang South. Pero ngayon, nahati na. Kailan kinilala ng United Nations ang South Sudan bilang bagong state? Padalo, ito ay information amma. Yung information na general information. Padalo, al-ma'lumat al-amma. Arabic. Kailan kinilala ng United Nations ang South Sudan bilang isang country? Tapadal, Sister Fatima. Princess? Princess pala. Sorry. Alam daw kasalanan again po. The South Sudan was officially recognized by United Nations on July 14, 2011. Naam, mumtaz. Barakallahu fik, Sister Princess. Sorry, Sister Fatima, kasi magkapareho kayo ng pangalan. Okay, Sister Fatima, tapadal. Adagdag mo. Yes, yun nga. July 2011 na officially by the UNMIS. Opo. Okay. Sudan. Masya Allah. Barakallahu fik. Sister Fatima, ano ang mga tao sa South Sudan? Anong relihiyon nila? Muslims. Yung majority. Majority. Ang alam ko, Muslims majority sa Sudan. Muslim po. Muslim ang. Pero sa South Sudan. South Sudan tayo. South Sudan? Opo. Majority. Not sure. In general, I know Muslim. Muslim, no? Pero nahati na ngayon. Mayroon ng South, mayroon ng North. Okay, next time lang tayo. Barakallahu fikum. I-research nyo sino ang na mamahala sa South Sudan. Pero hindi siya Muslim, no? Christian daw. Christian. Opo, kasi maraming Christian sa South Sudan po. So, hindi po Muslim. Kaya hinati nila. So, 60% sila doon. Opo. Kung sa paghati ng bansa, doon yung mapag-aralan yan sa international law and diplomacy. Inshallah. Okay, barakallahu fikum. Naam, Christian po ang majority doon. Barakallahu fikum. Karapatan po ng estado, karapatan mamahala sa sariling teritoryo, no? Sovereignty, Sister Fatima. May karapatan po, no? Karapatan ng estado, karapatan mamahala sa sariling teritoryo. Pero ngayon, wala pa tayong teritoryo, Sister Fatima. Sovereignty, yan po yung teritoryo, yung sovereignty. Karapatan po sa representation sa labas, tulad ng pagkakaroon ng embahada, kagaya ng Secretary General. Embahada po, no? Ano yung embahada? Yung relations ng dalawang bansa at mga bansa. No, kailangan may ambassadors, no? Karapatan po sa representation sa labas, tulad ng pagkakaroon ng embahada. Karapatan sa paggamit ng mga yaman nito, mineral, langis at marami pang iba. Mga tungkulin ng estado, iwasan ang pakikialam sa panloob na usapin ng ibang bansa, no? Wag po tayong Sister Fatima, wag tayong mangyalam, no? Pag may territory na tayo, iwasan ang pakikialam sa panloob na usapin ng ibang bansa. Non-intervention po. Sumusunod sa mapayapang paraan ng paglutas ng sigalot, negosasyon, arbitration, international courts,
pag-ambag sa pondo at puwersa ng mga international na organization gaya ng UN Peacekeeping Forces, pagrespeto sa diplomatic at consular immunities. Ang law of peace, no? Peace rules or law of peace ay pundasyon ng international law. Pundasyon ng international law. Bakit? Tafadhalu. Gusto ko marinig yung idea ninyo. Bakit siya pundasyon ng international public law, ang law of peace? Tafadhalu. Dahil po dito ang sino yung tumaas ng Ika. We have Ako po. Tafadhal, Sister Princess. Well, ito po, Doc, is my personal opinion. Well, basically, lahat naman po tayo gusto ng kapayapaan, no? And I think that is the most important and the basic na magiging pundasyon ng isang organization o para ma-create ng isang organization dahil everybody wants peace and we should unite to promote peace and also yun lamang, Doc, yun lang po. Naam, barakallahu fik, Sister Princess. Tama, barakallahu fik. Tama po. Okay. Dagdagan lang natin, ang law of peace ay pundasyon ng international law dahil ito ang nagtatakda ng karapatan at obligasyon ng mga bansa kapag walang digmaan. Barakallahu fikum. Naglalayong tiyakin ang kapayapaan, sabi ni Sister Princess, kaligtasan at kaayusan sa ugnayan ng mga bansa. Kapag hindi ito nasunod, madalas ay nagiging sanhi ng maalitan na maaring humantong sa digmaan. No? During pero mahabang usapin next time lang tayo, no? The Cold War, no? Mahabang usapin yung Cold War next time. Baka matalakay natin dito next time. Sa paksa po ng international public law ay nakasentro sa estado at organisasyon bilang pangunahing aktor. Ano ibig sabihin ng actor dito, Sister Pez? Actress? Actor. Ano yung actor? Pakiulit po. Ang paksa ng international public law ay nakasentro sa estado at organisasyon bilang pangunahing aktor. Hindi ko siya gaano mag-gets. Okay, walang problema. Baka Sister Fatima, barakallahu fik. Sino yung actor dito? Yung international law parang magiging main actor kasi sila yung parang magsisettle ng mga disputes ng mga countries, magsosolve ng mga problems ng mga different countries. Na, ibig sabihin, sila ang main charge. Sila ang main part. Yun po, barakallahu fik, Sister Fatima. Jazakallah. Naam. Sila ang pangunahing aktor. Masya-Allah. International public law. Yan po yung professional doctorate ko sa international public law. Ay, yung public law. Professional doctorate in public law. Alhamdulillah. Okay. Binibigyan diin po ang mga alituntunin ng kapayapaan bilang pangunahing sangay, kabilang ang pagkilala sa estado at soberenya nito, mga karapatan po, mga sovereignty, internal representation, paggamit ng yaman, mga tungkulin, yung non-intervention po, kailangan peaceful settlement o UN obligation. Ang law of peace ang dapat mangibabaw at magbigay ng direksyon sa lahat ng alituntunin ng batas pandaigdig. Okay, we have 5 minutes. Barakallahu fikum. 5 minutes. Okay, bismillah. Kunin natin yung barakallahu fikum. Ang mga alituntunin po ng kapayapaan, kawaidus silam, yung rules, yung peace rules. No? Kawaidus silam, ang mga alituntunin ng kapayapaan nandiyan sa harapan ninyo, sa ilalim ng international law ay nagtatakda ng pagkilala at pagbuo ng estado, kailangan may teritoryo, mamamayan at pamahalaan. Mga pangalawa, yan ang una. Kailangan po, no? Kung tayo wala tayong teritoryo, hindi po pwede yun. Una, pagkilala at pagbuo ng estado kagaya ng South Sudan, no? Noong 2011. Kailangan may teritoryo sila,
mamamayan at pamahalaan. Pangalawa, mga karapatan ng Estado gaya ng soberanya, kaligtasan ng hangganan, kalayaan sa diplomasya at paggamit ng yaman. Pangatlo, mga tungkulin ng Estado gaya ng hindi pakikialam sa panloob na usapin ng bansa. O ng iba. Yung, ano yan? Pumunta ka pa sa ibang bakod tapos ganun-ganun. Delikado po yun, no? Pag ganun sila. No? Dito, mapayapang paglutas ng sigalot at pagtalima sa tungkulin sa mga organisadong pandaigdig. Halimbawa ng UN. May alam po akong na nakikialam. May alam ako na nakikialam sa panloob na usapin. Hindi ko nang banggitin sa inyo anong bansa yan. Okay, walang problema. Next time na lang natin yan. So, pagkilala sa Estado, halimbawa niyan ng kilalanin ng United Nations ang Timor-Leste bilang isang independenteng bansa. Saan ang Timor-Leste o tinatawag sa English na East Timor? Saan yan? Indonesia. Tinatawag na Timor-Leste sa iba sa Indonesia, sa Indonesian language, o Timor-Leste, or hindi ko alam, Timor-Leste, Timor-Leste at saka or East Timor. Alam ba ninyong East Timor ay kinilala noon? Kailan kinilala? Sino nakakalam? Kailan kinilala? 2002. 2002. Bago pa. 2002. 2002, 2003? After ng rule ng Portuguese. Naam. Barakallah fi Sister Fatima. Mashallah. Parang international studies na tayo. International studies na tayo? Bakit? Dahil dito tayo sa international public law. Paano tayo? Ano yun? Around the world. Okay. Dito, barakallah fikum lahat kayo. Mashallah, Sister Wayna. Pagkilala sa Estado, halimbawa ng kilalanin ng United Nations, no? Kilalanin ng United Nations, ng UN, ang East Timor, yung Timor-Leste, bilang isang independenteng bansa. Independence country po sila. No? Pagrespeto sa hangganan, ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay isang halimbawa ng ano? Punta na tayo sa Philippine Sea natin. South China Sea ba yan o Philippine Sea?